Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross. Dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon po ay ika-21 ng buwan ng Hunyo, taong 2026. Ngayon po ay Father's Day. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay po natin at sa mga haligi na po ng ating tahanan. Happy Father's Day po mula sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross. At syempre, nais namin kayong anyayahan hanggang 4:00 po tayo ng hapon. At tayo napapakinggan live po sa Facebook page ng Radyo Pilipinas at Kalinga Hatid. Mag-like and share, comment po tayo. Pag meron po tayo mga nais na mga komento,
at mga saloobin tungkol sa ating talakayan ngayong hapon ito. Tayo po ay magbibigay daan para dito sa ating operasyon ng Red Cross dito sa nangyaring 7.8 magnitude earthquake dyan po sa Southern Mindanao. At hanggang ngayon, andyan dyan po ang Red Cross ha. Ito po ay nangyari noong June 8 na umpisa po ng klase. At meron din tayong talakayan regarding po sa ating mga natatanging ama na volunteer ng Red Cross. At syempre, nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez, ang ating Station Manager Sir Anan Alanige, at si Sir Ray Sampang sa technical side, Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At siyempre sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, at kasama po yan ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ng iba pang Board of Governors natin at ng ating mga chapter administrator natin mahigit 100 chapters tayo nationwide kasama ng ang kanilang mga Board of Directors at ang kanilang mga Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, hindi na natin patatagalin pa, makakasama natin via Zoom ang ating laging kasama sa ating programa, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, Gob. Yes, magandang hapon. Ngayon ang topic natin ay Philippine Red Cross Operations as magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Ang guest natin ay si Maria Lea Maria Gagalak, Unit Head for Response Disaster Management Services, Philippine Red Cross, at si Merlita Gludo, Administrator PRC, General Santos, Sarangani Chapter. So, ang unang katanungan natin, magiging guest din natin sa South Cotabato, si Jobert Benito, ang ating Jobert Benito at si Mr. Rosel Rizaldi Jan Roldan. Dahil ang topic naman doon, kalingang walang pahinga, kwento ng isang volunteer na ama sa gitna ng kalamidad, Father's Day episode. Pero simulan muna natin yung Philippine Red Cross Operations. Kumusta ngayon ang sitwasyon sa mga tinamaan noon ng June 8, magnitude 7.8 na lindol sa south ng Mindanao? Ilang probinsya, bayan, barangay ang naapektado. Simulan muna natin kay Lea Marie Gagalak, Unit Head. Go ahead. May report ka na ba? Ayan, magandang hapon po. Yes. Sa kasalukuyan po, meron kaming na-record na at least 9 na probinsya po na natamaan ng itong lindol. Bale, ngayon po may record po kami na umaabot na nasa 74 na individual na nasawi po sa ating lindol. At sa kasalukuyan po, meron pa pong mga tao na nakatira po sa mga makeshift tent kasi natatakot pa din po silang tumira sa mga bahay nila. Maraming salamat. Hingan din natin ng report si Merlita Gludo, Administrator ng PRC General Santos Sarangani Chapter. Ilang pamilya ang naapektuhan ng lindol at ilang evacuation center. Saan lugar ang pinakalubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol? Sa Jensan. Go ahead, Merlita. Good afternoon, everyone. Hi, ma'am. Hi, good afternoon. Hello. Yes, actually, ang apektado is mostly dito sa Glan, Sarangani Province. Yes. But marami rin ang structural na nasira sa General Santos City. So, nakita ninyo yan sa mga news na lumalabas. So, nandoon po yung mga report, no? So, medyo sa ngayon, sinabi ni Ma'am Leia kanina, meron pa ang mga evacuees sa makeshift na ginawa nila kasi nasira ang bahay nila at saka yung iba ay natatakot pa rin na bumabalik sa kanilang mga bahay. Okay. Ano ang naging agaran tugon ng Philippine Red Cross matapos ang lindol at ano-ano ang mga pangunahing serbisyong binigay ng Philippine Red Cross sa mga apektadong residente? Si Ma'am Leia. Go ahead.
Si Ma'am Leia. Una, that time na nangyari, we have to activate our emergency response, no? Kailangan na tumulong tayo para mag-evacuate, lalo na doon sa mga hospitals. So, pinatawagan natin ang mga hospitals at tinulungan natin. Agaran, ano tayo ng tent, naglagay tayo ng mga tent sa George Rieka at saka meron pang 2 hospital sa General Santos City. So, yun yung isa. And then, dahilan sa walang kuryente at walang tubig, so meron din tayong ginawa na distribution ng water through tankering sa lugar na walang tubig. At sa 3 araw na walang kuryente, so yung iba hindi po makapag-charge, hindi makapagtawag, lalo na yung ating mga response. So naglagay din tayo dito sa opisina ng Gensan ng kumbaga power para mag-charge sila. So meron tayong ganyan, no, na nakalagay at that time. Of course, ma'am, marami yung services na binigay ni Philippine Red Cross sa community, lalo na yung mga natamaan. So, nandyan yung ating health services. Nagbigay tayo ng mga kumbaga medical mission. Meron tayong ginawang hot meals kasi hindi pa sila makapagluto. So, may mga hot meals na na-freeze. Yan. Aside from that, yung mga ibang mga bata kasi nandyan yung takot pa, nandyan yung anxiety, distress. So, ang ginagawa natin during sa ating mga pa-hot meals, ginagather natin ang mga bata para mabigyan ng child-friendly space activities. Balik ako kay Leia, no? Leia Marie Galak. Ano-anong mga natutunan nyo at naging challenges na hinarap para sa nangyaring kalamidad na ito? Go ahead, Leia. Ayan. Sa ngayon po, yung mga natutunan namin ay yung halaga ng agarang report, lalo na po dun sa mga RC-143 volunteers natin. So, nung kasagsagan po ng lindol, meron na po kami dito sa National Headquarters na receive or natanggap ng mga report na meron nga pong mga damages, meron pong mga nasawi, meron pong mga nawawala. At saka po, nakapag-augment din po kami ng mga teams po galing sa malapit na chapter. So, meron po kaming SRR team na tumulong po sa search, rescue, and retrieval. Actually po hanggang ngayon, meron pa pong operasyon kami dyan po sa GLAN ng search and retrieval po. At also, ngayon po, ang isa sa mga nahihirapan po kami ngayon ay yung patuloy po na aftershock. At sa ngayon po yung sitwasyon sa Mindanao po kasi ay medyo maulan. So, may mga araw po na may nare-report pa din po na mga landslide. Kaya nahihirapan po kami i-access yung mga lugar na yon. Pero hindi pa rin po yung tumitigil ang Red Cross sa pamumuno ni Chairman at ni Secretary General sa patuloy na pag-abot ng tulong sa mga naapekto lugar. Maraming salamat. Nandyan din sa Glan Base si Jenny. Tanungin ko kung ano-anong mga natutunan at naging challenges na hinarap para sa nangyaring kalamidad na ito. Go ahead, Jenny. Sino pong si Jobert po ba yon? Si Jobert, sir? Hindi, Jenny, nag-ano dito. Kasi South Cotabato pa, mamaya pa si yun. Jobert po yan. dito. Si Jobert po yan. Nasa Glan po siya. Siya po yung... Go ahead, Jobert, kung ikaw yung nandyan na. As volunteer father, volunteer for 15 years, as water and sanitary hygiene technician, PRC General Santos. Anong may uulat mo, may dadagdag mo sa Sarangani chapter? Go ahead, Jobert. Sir Jobert. Okay po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Yes. So dito po kami ngayon sa base camp nag-process po ng tubig para po i-supply sa mga community natin. And nakaproduce na po kami meron po kami stock na 40,000 liters to provide the community na kailangan nila. And patuloy pa po tayo na
street ng tubig na magamit. Mm. Si ano naman, si Rosel Rizaldi John Roldan, volunteer father, volunteer for 5 years as driver and chief of welfare service for the Hot Meals PRC, South Cotabato chapter. Ano may re-report mo? Go ahead. Good afternoon, ma'am. Sa ngayon, ma'am, sa kasalukuyan, kagagaling lang namin ng operation kahapon. Then, doon sa Barangay Landan, Pulumulok, South Cotabato, naghatid po tayo ng hot meals doon. And sa ilang munisipyo dito sa South Cotabato, kagaya ng Lake Cebu at saka yung Tibuli, yung matataas na lugar, doon sa malapit din sa boundary ng South Cotabato between Sarangani. Doon po kami naghatid ng ating tulong, Philippine Red Cross, na magbigay ng mga o mag-provide ng hot meals sa mga kabataan doon na nasa evacuation center. Okay. Jobert Benito, bilang volunteer father, volunteer for 15 years as water and sanitary hygiene technician, PRC General Santos. Ano ang i-share mo na naging karanasan mo nung kasagsagan ng lindol? At ano ang unang ginawa mo bilang ama ng iyong pamilya at bilang isang volunteer ng Red Cross? Go ahead. Nang umaga pong yun, June 8, 7 o'clock po yun nangyari. Yes, go ahead. Dala-dala ko po yung ating mag 1 year old na po at hawak ko po siya nung umaga na yun nang nangyari yung lindol. So, unang ginawa ko po ay yung mag-pray na safe sana lahat ng pamilya. Una sa pamilya, yun sa paligid na walang mga casualty. Saka the whole General Santos consider us sa prayer for that day. And pagkatapos po noon, medyo tanghali, pumunta po ako sa chapter kung anong magawa na tulong o anong makontribute na tulong bilang isang volunteer po sa General Chapter. So bilang isang haligi ng tahanan, paano mo nakahati ang iyong panahon para sa pamilya, trabaho at para sa Red Cross? Go ahead. Kagaya ngayon po, nandito ako sa Glan, almost 14 days na po nandito sa Glan. Communication na lang po namin ng pamilya ko, pagkukumusta sa kanila, pinapaintindi ko po sa kanila na ang pagpunta ko dito ay bilang bahagi kapag tulong sa mga nangangailangan po dito. Hindi naman kasi masyadong affected doon sa amin sa panahon na yun. Hinati ko lang, binigay ko yung magandang pagpapaliwanag sa pamilya na priority ko ngayon ang nandito sa Glan. Kasi kailangan maunawaan ng mga tao nung kasagsagan ng lindol, ano ang unang ginawa bilang ama ng inyong pamilya at bilang isang volunteer ng Red Cross? Go ahead. So, ng panahon po, naintindihan nila na una, isang padre de pamilya. Siyempre ang iniisip yung kapakanan ng pamilya, yung pangangailangan. Bago pa man po ako umalis, siguro ko po na meron po silang magagamit. At sa community ko naman po, bago rin ako umalis, dahil wala pa pong regular na dali ng kuryente, lalo na sa tubig, issues ng tubig. Kasi dyan ako, expertise. So, nagkikayat ako ng isang kaibigan na mayroong deep well, may convert namin ng towway, double throw na magamit ng generator sakali walang kuryente. So, i-set up ko yun bago pa man po ako tuloy ang na-deploy ko dito ngayon sa Glan. So, considering may family and doon sa community natin na kailangan talaga yung tubig. Babalikan ko si Lea Mariga Galak, Unit Head for Response ng Disaster Management Services
Ano-ano ang mga panahong serbisyong ibinigay ng Philippine Red Cross sa mga apektadong residente? Go ahead, Leah. So, yung mga pangunahing serbisyo po na naibigay ni Philippine Red Cross, yun po yung isa po sa nabanggit ni Ma'am Merlita kanina, yung nagbigay po ng or nag-augment po ng medical tent sa mga hospital. So, meron po tayong 2 hospital na inaugment. Nagtulong din po yung Red Cross sa pag-evacuate ng mga taon or mga pasyente natin galing sa hospital. Nagkaroon din po ng search rescue and retrieval operations po dun sa mga lugar po kung saan merong mga bumagsak na gusali, sa may mga landslide. Nakapagbigay din po tayo ng or nag-support din po tayo sa first aid station at mga welfare desk, lalo na po dun sa mga tao nating na nangangailangan ng psychosocial support. So meron din po tayong mga nagbigay din po tayo ng hot meals. Meron po tayong ginawa dyan po sa South Cotabato, sa Sarangani po, pati po sa Davao Occidental. At nagkaroon din po tayo, nag-augment din po tayo ng dugo dun sa mga hospital po na nangangailangan po ng dugo since naapektuhan din po sila ng lindol. Yes. So ilang volunteers ang kasalukuyang tumutulong sa Philippine Red Cross upang makapagbigay ng serbisyo sa mga naapektuhan Ilan sa yung volunteers kasalukuyan? natin dyan? Sa kasalukuyan po, meron po tayong nasa 315 na volunteers po na nakapagbigay ng tulong sa mga naapektuhang pamilya. Sa pareho na po ito sa South Cotabato, sa General Santos City, sa Sarangani, pati na din po sa Davao. Kay Merlita Gludo as administrator, ano naman ang natutunan mo at naging challenges na hirap para sa nangyaring kalamidad na ito bilang in charge ng General Una, ma'am. Santos at Sarangani? Okay. Una, mga areas natin kasi mostly may landslide. So, hindi lahat passable or hindi natin marireach ang iba't ibang mga barangays na naapektuhan ng lindol. Kasi nag-crack yung mga daanan, may landslide, kaya yun yung isa. Then pangalawa, hindi pa lahat ang merong connection ng electricity, lalo na yung mga far-flung areas. So, wala rin tayong, kumbaga, communications na available sa mga area, kaya nahirapan din tayo sa reporting at that time, no? So, walang internet connection, isa yan siya. Kasi sa mga nais magpaabot ng tulong sa ating radio program, saan sila maaring dumulog o pumunta para sa donasyon at iba pa? Go ahead, Merlita. Sa ngayon, ma'am, na-share na namin kung saan sila pwede magbigay ng donations. At saka yung mga iba, lalo na dito sa Gensan at saka Gensan, dito po na dinadala sa chapter ang ibang in-kind goods. Tapos yung mga donation in cash, syempre meron naman tayong GCash sa Red Cross, so doon po nakadiretso na po. Ano-ano naman ang serbisyong medical at psychological na tulong na naipaabot ng Philippine Red Cross sa mga naapektuhan sa lugar ng magnitude 7.8 na lindol? Go ahead, Merlita. Una, ma'am, is ang ating health sector or services, nagpaabot tayo ng kumbaga consultation, health consultation, may mga health teaching, nagbigay tayo ng mga vitamins, mga gamot, kasi may doktor tayo nakasama, kaya may health check-up. Yan. Yung yung ating mga kabataan, nag-gather natin sila during hot meals and other activities para po mabigyan ng child-friendly space activities. At meron ding mga psychosocial support or psychosocial first aid na nabigay sa mga sa community. Sa pagpapatuloy natin, magbe-break muna tayo. Babalikan natin si Jovert Benito at saka si Rosel Rizaldi, John Roldan, para malaman na ano pa yung maaring may tulong ng mga volunteers sa palaganap ng programa ng Philippine Red Cross
lalo na take upin natin yung safeguard kasi mahalaga itong makatulong sa mga chapters. Go ahead, Edison. Okay. Break muna tayo. Opo, magkakaroon po tayo ng isang commercial break at meron tayong pagbabalita hatid po ng Communication Department. At sa susunod po natin talakayan ay ipapatuloy natin itong ating talakayan tukol sa ating mga operasyon dyan sa Southern Mindanao ng dulot ng lindol. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. It's a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Jairus Limpiada para sa PRC News Flash. Nakiisa ang buong Philippine Red Cross community sa pagdiriwang ng World Blood Donor Day nitong nakaraang linggo, June 14. One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives ang tema ng global celebration ngayong taon na naglalayang pataasin pa ang kabuuang bilang ng voluntaryong blood donation at hikayatin ng mga gobyerno na mag-invest at paigtingin pa ang blood donation programs sa kani-kanilang bansa. Bilang pakikiisa sa programa, naglunsad ang iba't ibang PRC chapters ng mass blood donation activities sa kani-kanilang lungsod at munisipalidad. Nitong nakaraang Sabado, June 13, nagsagawa rin ang organisasyon ng awarding ceremony sa Riverbank Center para kilalanin ang mga blood galloners o donors na umabot na sa 1 galon ang dugo na i-donate at mga organisasyon na nagkaroon ng malaking ambag sa pagpapaigting ng blood services ng PRC. Para sa 23 anyos na blood galloner na si Carl Winson Orihuela, may kasiyahang dala ang pagdonate ng dugo dahil alam mo sa sarili mo na may kapwa kang natutulungan. Huwag po kayong matakot kasi yung needle na yon is ganun siya kalaki sa tingin nyo, kala nyo masakit. Pero kapag tinry nyo na, hindi naman masakit. Kaya ayun, at sana mag-donate pa po kayo para makatulong po kayo sa mga nangangailangan ng dugo. Umabot na sa 262,344 blood units ang nakolekta ng PRC sa mga blood donation drive sa buong Kapuluan magmula noong simula ng taon na nakatulong na sa higit 100,000 tao. Ayon kay PRC Marikina Chapter Chairman Boji Bernardino, esensyal ang pagdodonate ng dugo dahil sa patuloy na pagtaas ng populasyon sa bansa at sa buong mundo. For this World Blood Donors Day, mas hinihikayat natin ang mas maraming Pilipino. No? Natin hintayin kaubusan, maaaring member ng family natin ang nangangailangan ng dugo na hindi natin magawang isalba dahil nagkaubusan na nga yung
blood. Taong 2004 noong unang ipinagdiwang ang World Blood Donor Day na naglalayang magandog ng kaalaman sa publiko ukol sa life-saving impacts ng blood at plasma donations. Nagsisilbi rin ang naturang araw bilang paraan ng pagpapasalamat ng buong mundo sa mga blood donors na nagkusang loob magbigay ng dugo para sa mga lubos na nangangailangan. Nagpapasalamat si PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon sa mga blood donors at mga partners na walang sawa ang paghahandog ng tulong sa blood services ng organisasyon. Inihikayat naman ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang ang mga taong nasa maayos na kalagayan na mag-donate ng dugo habang kaya dahil esensyal ang donors sa proseso ng blood transfusions. Nananawagan ng Philippine Red Cross sa publiko na dumalo at makiisa sa mga blood donation drives na magaganap sa inyong lugar. Maaari rin magabang ng updates o mag-message sa Facebook page ng PRC para sa mga balita tungkol sa paparating na blood drives. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ng mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Jairus Limpiada. Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa. Meron lang po tayong papakawalang katanungan mula sa ating nakasubaybay dito sa ating Facebook page. Ito daw pong mga volunteers natin na nandiyan dyan ngayon na rumiresponde at kasama sa operasyon natin sa Lindol. Ang tanong po sa atin, kayo po ba ay kasama rin sa mga naapektuhan nitong Lindol at papaano po kayo nagbigay aksyon, ha? Kasi syempre inisip nyo po yung pamilya nyo. So paano nyo po yan kung kayo po ay naapektuhan nitong Lindol? Para po kay Sir Jobert at kay Sir Rosel. Sir Jobert? Papa, tungkol po sa responde po. Oo, naapektuhan din po ba kayo ng Lindol diyan sa sa yung lugar nyo po? Naapektuhan po ba ng Lindol? Opo, kasi nasa General Santos po kami. At bago pa man po ako nagresponde at pumunta ng GLAN, sinisiguro ko po na hindi naman po masyadong malaki ang tama o epekto sa pamilya ko at sa lugar namin. So, nag-decide ako na mag-response sa challenge na pumunta ng GLAN kasi mas lalong malala ang tama sa GLAN. Opo. Si Sir Rosel. Sir Rosel. Sir Rosel. Nawala si Rosel. Okay, Yes go. po. Ayan, anong natutulan mong ikaw po ba inaapektuhan din nitong Lindol diyan sa Southern sa Southern Mindanao, diyan sa South Cotabato? Kinasulan po, yung napektuhan po kami dito sa South Cotabato. Oo. Saka the same time, naranasan din namin yung intensity 7 kasi hindi kami dito yung sentro. Pero malakas din po yung yanig dito sa aming probinsya. Kamusta po ang pamilya nyo? Una po, inisip ko bilang volunteer, ginawa ko, save ko muna yung family ko, pinuntahan ko sa school kasi kakahatid lang din namin sa kanya yung mga anak namin. At saka biglang dumating yung Lindol. Save ko muna yung anak ko. Then after that, pumunta ko ng chapter para kung ano man ang tulong na maibigay ko sa Red Cross. Gob Cora. Sa pagpapatuloy natin, ang topic natin ay kalingang walang pahinga, kwento ng isang volunteer na ama sa gitna ng kalamidad.
Ito ay Father's Day episode at ang panauhin natin ay si Jobert Benito, volunteer father, volunteer for 15 years as water and sanitary hygiene technician, PRC General Santos City, Sarangani Chapter, at si Rosel Rizalde John Roldan, volunteer father, volunteer for 5 years as driver and Chief of Welfare Service for the Hot Meals PRC South Cotabato Chapter. So, ang tanong ay, bilang volunteer ng PRC, ano ang maaaring maitulong para sa pagpapalaganap ng programa sa Philippine Red Cross ng mga volunteers? At kayo, nais nyo bang maipagpatuloy sa mga susunod na henerasyon sa inyong pamilya ang pagiging volunteer sa Red Cross at bakit? And finally, ano ang mga challenges ang mga hinarap mo sa masolusyonan bilang isang volunteer ng Philippine Red Cross? Kasi dito natin gustong malaman sa punto de vista ng volunteer bilang ngayon Father's Day, anong maise-share ninyo bilang volunteer sa PRC? Go ahead, simulan natin kay Jobert Benito, tapos si Rosel Rizalde John Roldan. Go ahead, Jobert Benito. Ganito po yun. Kasi itong tanong po nais mo bang ipagpatuloy para sa sunod na henerasyon. Bagamat hindi pa po ako nag-retire as volunteer, inikaya ko na po yung dalawa kong anak na babae na maging bahagi, na maging volunteer din sa Philippine Red Cross. Katunayan, nakapagtapos naman po sila ng pag-aaral ng naging volunteer. Minsan, tinatawag sa chapter kung may mga events sa Jensen. So, pinapayagan ko po sila. At yung bunso naman namin na kakatapos lang po na nag-aral bilang nursing. So, volunteer rin po siya sa Philippine Red Cross. Bagamat hindi pa ako nag-retire, sila ay naging bahagi na po. At patuloy na po sa generasyon nila na naging volunteer po ng Philippine Red Cross. Bilang isang volunteer naman ng PRC, ano-ano ang maaari mong maitulong para mapalaganap ang programa ng Philippine Red Cross patungkol sa safeguard? Go ahead, Jobert. Una-una po, regarding po sa safeguard, information dissemination, yung pagbigay po ng tamang informasyon regarding sa safeguard, ano po ang maging benepisyo ng isang individual na makakaroon ng safeguard. So, sinasabi po na sa safeguard, halimbawa sa vehicular accident, meron po siyang benefit na 1 bag, blood, head, and ambulance services po. So, information dissemination po ang unang-una pong gawin. Ikaw naman, Rosel Rizalde John Roldan, ano ang mga challenges na hinarap mo at nasolusyonan bilang isang volunteer ng Philippine Red Cross? Go ahead. Yes, ma'am, yung challenges na hinarap ko bilang isang volunteer at bilang isang ama ng isang pamilya at isang volunteer ng Philippine Red Cross. Una yung oras ko po, yung oras. Yung paano ko hatiin o paano ko gamitin yung tamang oras para sa pag-volunteer sa Philippine Red Cross at pagpapaintindi sa aking pamilya kung ano ang trabaho ko. So ano ang karanasang hindi mo makakalimutan pagiging isang volunteer? Kwentuhan mo nga kami. Yung karanasan ko po, isa bilang pagbo-volunteer. May kwento ko yung nangyari sa akin na pumunta kami ng na-deploy po ako na hindi na po ako nagpaalam. Tapos pero alam niya rin naman na nasa Red Cross lang ako, pero hindi niya alam na na-deploy ako ng operation. So yun po yung isang challenges sa akin po, yung natutunan ko sa ma'am sa aking operation po. Okay. Babalikan ko uli
ang Philippine Red Cross operations sa magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Kasi dito si Miss Leia Marie Gagalak ay Unit Head for Response Disaster Management Services, Philippine Red Cross. Ano yung karanasan mong hindi makakalimutan, Leia, dito bilang Unit Head for Response sa Disaster Management Services, Philippine Red Cross? Go ahead, Leia. Ayan, siguro po ang karanasan na hindi ko malilimutan dito ay nagulat po yung lahat dahil ano po to, nangyari po to umagang-umaga. So, bago pa ng 8, mga 7 ata yun ng umaga. So, nagulat po kami lahat na bigla na lang pong nagkaroon ng lindol doon sa Southern Mindanao. Ang isa sa maganda po doon kasi nung nalaman po namin ay medyo hindi ganon kadami yung nasawi dahil mabuti na lang po at nagpa-flag ceremony pa yung mga bata nung time na yon. So hindi po ganon gaano kadami yung mga nasawi nung time ng lindol. Kay Merlita Gludo naman, alam ko yung area mo, no? PRC Gensan, Sarangani chapter, nakabisita na ako sa yung chapter. At ano naman ang mga natutunan mo na maging challenges na hirnara para sa nangyaring kalamidad nito? What lessons did you learn bilang administrator ng General Santos Sarangani chapter? Go ahead, Merlita. First, kahit nataranta kami that time kasi grabing lakas, Yes. no? But siguro number one is the presence of mind. Isa yan siya na nagawa natin at sa pagkatapos ng ating ng lindol ay patungo kaagad sa chapter para po matulungan ang ating mga staff, ma-check ang kalagayan ng mga volunteers and staff sa chapter. And then later, siguro isa sa mga lessons learned na nakuha ko is kasi that time, grabe, marami talaga ang dapat tulungan natin. Pero number one is yung support sa bawat isa. No, mas staff man o volunteers at saka yung mga casualties and so on, nandyan tayo. And even right now, patuloy kami na isang team, working as a team, no? Para lang po mabigay natin ang karapat-dapat na tulong sa community, no? Especially in our area of jurisdiction. So yun ang pinakamahalaga. But we have always to be presence of mind and later relax tayo, pero yun nga dahil sa may mga malalakas pa rin na aftershocks, no? Kasi grabe yung number ng aftershocks as per PBOX. So nandyan pa rin siya, pero naka-ready kami anytime na for safety. Dapat nasa lugar tayo na safety. Gaano kahalaga ang programang radio program katulad ng Kalinga Hatid ng Red Cross sa mga nais magpaabot ng tulong saan sila maaaring dumulog o pumunta para sa donasyon ng tibapa? Kasi never ending ang pangangailangan ng Philippine Red Cross. So, ano yung pwede nating maging pagkakataon na gamitin natin ang radio program natin na Kalinga Hatid ng Red Cross para maipaalam sa mga lahat ng mga lugar na kung hindi pa sila nakakatulong ay makatulong sila. Siguro babalikan ko si Leia at Merlita at yung dalawa nating kasama taga South Cotabato din. Go ahead, Leia. Ayan. So sa mga nais po magpaabot ng tulong kasi ngayon po madami pa din po ang nangangailangan na pamilya. Sa mga gusto pong magbigay ng donasyon, ang Philippine Red Cross po ay meron pong mobile wallet or pwede din pong bank deposit or bank transfer. Meron po tayo sa GCash, sa Paymaya, sa PayPal, sa BDO, Metrobank, PNB at Security Bank. Meron din po tayong partnership
with SM Foundation or SM Cares. Sa 90 malls, meron po silang nilagay na mga acrylic boxes. Pwede nyo po doon ipaabot yung donasyon nyo. At meron din po tayong partnership with Lazada para sa donation vouchers. So, yung mga detalye po nito, pwede nyo pong makita doon sa Facebook page po ng Philippine Red Cross. Babalikan ko naman si Jobert Benito at saka si Rosel Rizaldi, John Roldan. Ano naman ang message nakahalagahan ng ating kalinga, hatid ng Red Cross para makarating sa mga makakatulong sa inyo at yung makarating sa mga nangangailangan. Ano ang masasabi mo sa ating programa, Jobert at saka Rizaldi? Go ahead, Jobert. Paano makakatulong ang programa na ito para makarating sa mga nangangailangan at pwedeng makatulong? Go ahead, Jobert. Ang programa po sa ngayon, kagaya po na sinabi kanina, na bukas po ang Philippine Red Cross, lalo na po sa Gensta chapter na tanggap na paabot ng tulong sa mga nangangailangan. Kagaya dito sa Glan, meron pa tayong base na dito po, dinadala po ang pasiunang paghahanda para sa mga tulong na dadalhin po sa mga affected areas ng mga barangays dito sa Glan. So, sa paraan po na ginagawa po ng ating chapter, patungo sa dinadala dito sa Glan. Rosel, ikaw naman ang magsabi na bilang volunteer father and volunteer ka for 5 years as driver and chief of welfare service Tagaluto, chef for po the yan, hot chef. meals. Ano ang masasabi mo sa karanasan mo? Nag-e-enjoy ka ba? Natutuwa ka ba na kasama ka dito? Ano pa ang challenge na nakikita mo sa mga hinaharap mo? Go ahead, Rosel. Yes po, ma'am. Nag-i-enjoy po ako sa ginagawa ko. Isa kang chef, di ba? Happy ako tumulong sa ating kapwa. At sa kasalukuyan, marami pang operation dito na naganapin kasi ng pagkano po yung aming team to operate and doon sa mga naapektuhan ng lindol. At sa ganun din po, yung Philippine Red Cross ay handang tumulong dito at tumatanggap ng tulong ng donasyon sa ng mga tao para sa mga naapektuhan ng lindol. So sa pagtatapos ng ating programa, magpasalamat kayo sa mga nanood, nakinig sa atin at i-remind nyo na every Sunday at 3 o'clock, meron tayong programang Kalinga Hatid ng Red Cross. Anyayahan nyo yung mga nakapanood na magpatuloy na suportahan ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross. Go ahead, balik ako kay Leia uli. Imbitahin mo yung mga nakapanood at dapat pang manood sa ating programa. Ma'am Leia, yung final message mo, then ano? Ayan, sige po. So, siguro po maraming salamat po sa mga nakapanood at hinihikayat po namin kayo na patuloy pong suportahan ang Philippine Red Cross at patuloy po tayong magbigay ng donasyon para sa suporta natin sa mga apektadong pamilya sa Southern Mindanao. And hinihikayat din po namin kayo na magpanood po ng Kalingang Hatid ng Red Cross po every Sunday po at 3 p.m. Okay, Merlita, anong message mo sa mga kasama mo dyan sa chapter? Na Merly. Okay, ang message ko kasama ko sa mga chapter, patuloy tayo na nagmamasid at saka tutulong sa lahat as much as possible na mga biktima ng kalamidad. Kasi po, through Red Cross, malaki po ang ating, kumbaga, malaki yung ating role na makapagbigay ng tulong sa community. So, kailangan na tayong lahat we should be one team
supporting each other, and always be prepared for untoward calamities. Maraming salamat sa inyo. Back to you, Edison, sa pagtatapos ng ating programa. Okay. At syempre, nais nating pasalamatan ng mga kasamahan po nila na nagbigay sa atin ng opportunity para sila ay makasama natin ngayong hapon nito. Syempre, ang ating manager po ng Disaster Management Service, si Ma'am Criselda, si Ma'am Ising Longa, at syempre yung mga manager po natin na involved dito sa operation na to, ang manager ng health, Sir Mark Abrigo, at siya rin po ang OIC ng welfare, at sa atin sa safety services, si Sir J. Lord Abrigado, at siyempre sa volunteer po, andyan po si Ma'am Arian at saka si Ma'am Melissa Santos, at dito po sa ating emergency response unit, siyempre si Sir Leo Leonardo Ibaho, at siyempre ang ating sa blood po natin, ang head po ng ating blood, at ang director po ng ating blood services at ang Assistant Secretary General for Program and Services, ang walang iba si Dr. Christy Monina Nalukta, at ang mga nag-duty po hanggang ngayon po, mga nag-duty po dyan sa Operation Center po. Magandang hapon po sa inyo lahat, at mga naka-duty ngayon dyan. Nagpaabot din, para sa mga nais din po palang mag-donate ng kanilang mga tulong, ipa-flash po natin ang mga ang mga bank account natin, saan paanong paraan na makapag-donate at makatulong dito po sa mga tinutulungan ng Philippine Red Cross, na ito pong mga tinutulungan natin ay sinasabi nga natin ng ating chairman, yung the most vulnerable, yung mga hindi po naaabot na tulong, hindi po napupuntahan, yun po ang pinupuntahan ng Red Cross. At sa ngayon nga po, kagaya ng sinabi ni Ma'am Lea kanina, na-anticipate natin, napuntahan na yata natin ang Balut Island dyan, isang isla yan na tinamaan din po ng lindol. Ito yata itong tinamaan itong magnitude 7.8. At ang chairman natin, si Chairman NCO Richard J. Gordon, ay may mensahe po sa lahat ng mga volunteers natin. At ang sabi po niya, to all PRC staff and volunteers, chapter administrators, and board of directors, I want to express my deepest gratitude for each one of you. For more than a week now, you have been on the ground responding to communities affected by the earthquake. I know many of you are exhausted. I know you have sacrificed time with your families and pushed yourselves beyond what is expected. But because of your kusang loob, malasakit at kapwa-tao, thousands of families have reached hot meals, safe water, first aid, shelter, assistance, and hope in the middle of tragedy. I'm especially proud to work alongside volunteers and staff who embody the true spirit of humanity. You did not wait for conditions to become easy. You moved forward even when the communities were isolated and access was difficult. At sabi rin po niya, I also recognize the leadership of our chapter administrators and the chapters they serve, particularly Ma'am Merlita Gludo of General Santos and Sarangani Province Chapter, Luis Falsis of Davao del Sur and Davao Occidental Chapter, and Erwin Del Carmen of South Cotabato. Your leadership on the ground has been instrumental in keeping your operations moving and ensuring that assistance reaches those who need it most. Let us continue this mission with the same determination and heart. The affected communities are counting on us, and I know that together we will continue to rise to that challenge. Mabuhay kayo lahat, mabuhay ang Red Cross. Mula yan sa ating chairman and CEO Richard J. Gordon. At nung nakaraan din pong session, nung special session, tayo po ay nirecognize ng ating Board of Governor na si Majority Floor Leader Senator Juan Miguel Zubiri, at ng ating Senate President na ngayon ay Board of Governors din natin, si Senate President Sherwin Gatchalian. Okay, at yan na po ang ating programa ng Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, at tayo ay mapapakinggan muli sa susunod na linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Napakabilis po ng ating talakayan, pasensya na po kayo, at marami tayong pang dapat talakayin. Pero magbabalik po tayo sa susunod na linggo. Meron po tayong panibagong talakayan patungkol ito sa mga naitulong pa ng Red Cross dito sa naganap na lindol, at syempre kasama naman natin ang health services nito. Okay? At susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian, at kasunod yan ang programa ng Vance Fernandez. Ito po si Edison Enriquez. Oras, 4 na minuto bago mag alas 4 ng hapon.